Okay, magandang araw Pilipinas. Sa ating po mga kababayan, pasensya na po kayo doon po sa mga nagtatanong kung bakit hindi po daw tayo nagbablog. So, alam nyo po kasi mga kababayan, tayo po ay busy dahil nga po sa tulad na sinabi ko, bilang isang appointed na kagawad, ako po ay maraming inaasikaso. At hindi lamang po yan mga kababayan, tayo po ay may munting negosyo na inaasikaso na nais nating mapalago at may konti ding inaasikaso sakahin. Kaya medyo hindi po ako nakapag-vlog dahil unang-una wala pong signal doon. Kaya ngayon lamang po nakauwi ang inyong lingkod. Pero ganun pa man, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. Syempre, sa araw na ito'y pag-uusapan po natin ito pong si Martin Romualdez maging si Saldico, na kung saan talagang mismong ang ombudsman na po ang nagsabi o nagsalita na talagang ang may pasimuno ng mga katiwalian o pagnanakaw sa pera ng taong bayan ay itong dalawang ito. Ngayon, para po sa akin, syempre pag politiko po kasi talagang lalong-lalo na yung mga veteranong magnanakaw, talagang sisikapin po ng mga yan na hindi sila makapanagot. Sisikapin po ng mga yan na mailihis ang tunay na issue para nang sa ganon ay hindi po sila, yes, tulad na sinabi ko, hindi makapanagot sa kanilang mga kasalanan. Pero ganun pa man, nagtitiwala po ako sa ating Pangulo, lalong-lalo na po sa mga taong kumbaga sa kanya pong itinilaga o tinalaga bilang ombudsman o bilang isang may kapangyarihan na magsiyasat o mag-imbestiga o magpakulong sa mga taong nang-aabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. So ngayon, ang masasabi ko lamang po dito mga minamahal ko mga kababayan, yung mga binibintang po ng mga Duterte sa pamilyang Marcos, unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan. Kagaya na lamang po nitong mga nakaraang araw, may isang taong sikat o may sabihin na lang natin may pangalan na kung saan ay nakuwanan po ng daan-daang milyon ng NBI. Kilala nyo na po siguro kung sino siya, no? Na kung saan sinasabi nila na mga milyon-milyon o daan-daang milyon na dinideliver di umano sa mga Marcos, ang totoo pala hindi naman. So ito na yung sinasabi natin na sa kabila ng mga kasinungalingan, sa kabila ng mga paninira ng ating mga kalaban, lalabas at lalabas po ang katotohanan, no? Sa kabila ng paninira at ginagawa po ng ating mga kalaban o sinasabi sa ating mahal na Pangulo, lalabas po ang katotohanan at matitiyak po natin na talaga mabibigyan ng hustisya ito pong ginagawa po nila sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ganun pa man, isa lang po ang masasabi ko mga kababayan. Isa lang po ang masasabi ko, kundi ang good luck sa mga Duterte, good luck sa mga DDS na naging alipin ng mga Duterte na naninira po sa ating mahal na Pangulo. Good luck po sa inyong lahat.